accumulated na nakuha namin na dokumento at nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. Di ba nga sabi ni Duterte, billionaire yan si Bongo? Saan kaya nanggaling yan? Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin Davao, tanongin niyo kung sino yan. Hindi siya nag-file sa ombudsman noon, which usually doon dapat talaga fina-file yung mga ganong kaso tulad ng graft, corruption, plunder, and all of that. Pero, ang dahilan kasi noon, si Duterte appointed Samuel Martires ang nakaupong ombudsman last year. And you know what? Si Secretary Remulla, yung DOJ secretary noon, na ngayon ay ombudsman na. So basically, iisa lang ang pinag-filean ni Trillanes, si Remulla. At least ngayon, si Remulla, hindi na antayin yung ombudsman. Hindi na i-recommenda sa ombudsman kasi nga, si Trillanes na ang naglagay sa ombudsman nung kaso. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dummy, pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Dahil nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima, kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, the environment is conducive to file itong kaso na to dahil nakita natin na hindi na ini-impluwensyahan ang hudikatura natin.